Malaki na po ang naging epekto ng mga investigasyon, especially ng Quadcom hearing, yung sa Kongreso, yung 4 na komite na pinagsama-sama, Committee on Human Rights, Committee on Public Order and Safety, Committee on Illegal Drugs, at Committee on Public Accounts, na ginawang Quadcom. First time na nangyari sa kasaysayan ng Philippine Congress. Iyan po ang nakikita ko na dahilan kung bakit bumaba sa mga survey ang mga Duterte. Kasi yung pong mga huling survey ng Social Weather Station at saka ng Okta Research Group, hindi na ho kasali sa top 12 si Pulong at Basti Duterte. Si Digong Duterte, former president lang ang nakapasok, pero number 11 o 12. Dati inaasahan nila nasa top 1 o top 3. O wala na. Iyan po'y epekto dahil sa ayaw at sa gusto nyo, maaaring pa-pride na lang yung mga DDS at ang mga Duterte na hindi sila apektado nung Quadcom hearing. Hindi totoo yan. Malaki na ang epekto dahil kung inyong nadidinig at maalaala, from day 1, lumutang ang lahat ng klaseng akusasyon, paratang ng mga testigo, mga biktima ng human rights, at iba pa against Duterte administration. At naging open naman ang Kongreso sa invitation from day 1 sa mga Duterte, pero hindi pa nagpapakita ang kahit sino sa kanila. Balita ko next week baka merong isang darating, si Pulong. Pero yung dating Pangulo hindi. So habang nagpapatuloy ang mga hearing ng Quadcom, patuloy din pong naglalabasan ang mga negatibo na mga issue laban sa mga Duterte. Especially yun pong sinabi nitong si Mayor Mabilo na sa takot ay umalis bilang elected mayor ng Iloilo City noong panahon yun dahil siya ay pinagbintangan ng Duterte administration sa kung ano-ano. Si Mayor Osmeña na naharas din, sumarap din. Si Colonel Garma na malapit sa kanya, sumabit din dahil doon sa tatlong tatlong convicted sa illegal na gawain na nakukulong, nawala ang buhay nila noong 2016. At marami pang iba kung isa-isa natin mahaba. Yan po ang sa tingin ko dahilan. Nagalit na yung tao, naniwala ang tao, nagsisi na yung mga tao sa pagsuporta sa mga Duterte. At dito pa lang sa survey, kahit sabihin natin survey lang yan, malaki po ang epekto niyan. Next month, kung tatakbo sila sa national position, filing na ng Certificate of Candidacy. Pero pababa na ng pababa ang kanilang mga pangalan sa mga survey. Ibig sabihin ng mga tao ay nagising na sila'y nagamit lang ng mga panahon yon na paniwala, hindi pala totoo. Marami palang dapat ipaliwanag si Duterte sa kanyang nakarang administrasyon kung ating pagbabasihan ay ang Quadcom public hearing na napakatitindi ng mga expose, revelation, paratang na may mga paglabag umano, hindi lang ang karapatang pantao, kung hindi sa mga batas. So, any comment, reaksyon, malaya po kayo. Please like ng video ito. Dito sa aking mga channel sa Mike Abe Opinions at yung isang channel ko na MA Pinoy TV. Okay? Sunod na ating pag-usapan. Naku, ito ayaw ko na sanang itapik ito, pero nandiyan na rin, sige nga. Ako ang tingin ko rito, desperadong galaw ni Vice President Inday Sara Duterte. Nang ito ay biglang sinurprise visit sa bahay ang dating Vice President na si Leni Robredo dyan sa Naga City. Kaya sabi ko, desperado ito dahil ramdam na. Ayaw mang aminin in public ni Inday Sara Duterte ang galit ng tao sa kanyang ginagawa na hindi maayos na pagsagot
at pang-insulto sa mga elected congressman tungkol sa budget na tinatanong na kanyang ginamit noong 2022, 2023 at yung proposed budget for 2025. Kaya ako sabi ko talagang desperado kasi alam naman natin ang Bicol, malakas, baluarteng, malakas na mga botante ang taga Region 5. At si Leni ay malakas sa Bicol, hindi lang sa Naga City. Isipin mo, Leni Robredo tatakbong mayor na lang. Pero pinuntahan pa, surprise visit, ni hindi alam ni Leni Robredo na pupuntahan siya ni Inday Sara. Naku, yung mga gunita ay nagsabi noong araw na, fake vice president si Leni Robredo. O, di ba? Tapos ngayon pinuntahan niya, surprise daw. Ano yon? So, ibig sabihin, umiikot-ikot na si Inday sa mga posibleng lugar na malaking baluarte na alam niyang humina siya. Humina ang mga Duterte. Dahil nga ho, yung mga taga Bicol, hindi man lahat, marami rin hindi natuwa sa treatment. Yung kanilang pagtrato, lalo na ng dating Pangulong Duterte at mga Duterte kay Vice President Leni Robredo noong mga panahon yun. Naging kawawa na Vice President yan. Kinawawa talaga. Pero ngayon, na alam niyang malakas pa si Leni, pero naglokan na lang, at takbong mayor ng Naga City, dahil malakas naman dyan, surprise visit ni Inday. Ano yon? So, political gimmick yan. At desperado dahil nga sa alam niyang marami ng galit sa kanila. Humihina na. Wala na yung magic o karisma ng mga Duterte. At si Inday ang magsasuffer dyan. Kasi kung ano man ang kanyang balak sa 2028, malaking paghahanda yun. At dito sa incoming election sa 2025, pag hindi nakapaglagay ng mga leader at mga gandang posisyon, lalo na sa Senado, ang mga identify kay Duterte, ay tagilid talaga siya. Dahil yung mga senador na magiging kakampi niya, kung sakaling tatakbo siya sa 2028, yan ang kanyang magiging bihikulo. Pero kung wala siyang mapundar na ganun, malabo talaga. Kaya desperadong galawan ito. Matapos laitin, matapos sabihin fake vice president, ngayon sinurprise visit, publicity, at dahan-dahan na niyang nililigawan ang mga Bicolano, ang malaking baluarte, ang Region 5 na mga butante. Milyon po ang mga butanteng Bicolano. Hindi lang yung nasa Bicol, kahit sa silang nandun lugar, Bicolano pa rin yan. Di ba? So, ano po inyong masasabi sa galawang ito? Kahapon pa yan, isang araw pa, pero ayaw ko sanang patulan pero pinatulan ko na rin dahil alam ko nagtatanong kayo at nag-aabang sa akin. So, yun ang aking tingin. Unang topic natin, yung mga Duterte, bumagsak na sa survey. Naipaliwanag ko na kung bakit. Monitor nyo mabuti at pakinggan itong aking video. Surprise visit ni Inday kay former Vice President Robredo, desperadong galaw at nanliligaw sa mga Bicolano. Kung anong dahilan, politika lang yan. Okay? Ramdam na nila ang epekto at galit ng tao at yung mga nabudol na nagising na sa katotohanan. Please like, subscribe, and follow sa aking mga channel.